February 17, 2024, bandang alas 3 ng hapon, isang karumaldumal na pangyayari ang gumimbal sa Sitio Bulicat, Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Dalawang walang buhay na katawan ang natagpuang itinapon sa masukal na parte sa gilid ng Bukidnon to Talaingod Road. Isang babae at isang lalaki, parehong nakabalot ng packaging tape ang ulo ng mga to. Walang damit pang itaas ang babae at nakadamit panloob lang din ang lalaki. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa na namang karumal-dumal na kaso ng pagtapos ng tao. Sino nga ba ang dalawang katawang itinapon at paano sila humantong sa malagim na katapusan? Sa tahimik na araw na yon ng Sabado, February 17 ng kasalukuyang taon, nagambala ang mga residente ng Sitio Bulicat, Bukidnon dahil sa mga natagpuang wala ng buhay ng mga katawan ng dalawang taong itinapon sa kanilang lugar. Walang nakakakilala sa dalawa, lalo pat nakabalot ang ulo ng mga to ng packaging tape. Walang CCTV sa lugar at wala ring mga nakasaksi o nakapansin sa nangyari. Dinala ang mga wala ng buhay na katawan para sa pagsusuri. Tinanggal ang mga packaging tape. Sa investigasyon, walang nakakakilala sa dalawa at malamang na hindi mga residente ng nasabing sitio. Maaaring tinapos to sa ibang lugar at dito itinapon. Ipinost sa social media ang update tungkol sa insidente. Nananawagan sa kung sino man ang mga nakakakilala sa kanila. February 19, 2 araw matapos matagpuan ang mga katawan, nakilala ang lalaking itinapon. Siya ang 43 years old na si Joel Ancheta. Nakilala siya ng tumawag at kinumpirma sa mga investigador ni Mera Luna Ann Ancheta, asawa ni Joel Ancheta. Habang hindi pa rin nakikilala ang babae na kalaguyo pala umano ni Joel, dahil hanggang sa mga oras na yon, wala pa rin kumukuhang pamilya sa kanya. Si Joel Ancheta ay taga-Purok kay Mito Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Kasal siya kay Mariluna Ann Ancheta at may isa silang anak. February 15, tumawag pa umano si Joel sa kanyang asawa at sinabing papauwi na at may iririmit na pera. Pero hindi na nakauwi si Joel. May suot din tong gold na relo. Pero nang matagpuan ang kanyang katawan, wala na ang pera at ang relong suot nito. Umiiyak namang nananawagan at humihingi ng tulong ang asawa ni Joel para mapanagot ang mga responsable. Ayon sa ginang, trinidor umano ang kanyang asawa. Umiiyak nang sinabi sa isang panayam na sana yung babae na lang ang iniligpit at huwag na ang kanyang asawa. Dinagdag pa niya na malaki ang naitulong ng kanyang asawa sa kanila. Ang kanila na tinutukoy na Mariluna Ann Ancheta ay malamang na ang mga taong tumapo sa kanyang asawa. Sinabi niyang paano na sila ngayon. Walang ibang bumubuhay sa kanila ng anak niya kundi ang kanyang asawa, kaya't galit na galit siya sa mga taong tumapos dito. Samantala, February 20 nakilala naman ang babaeng itinapon. Siya ang 37 years old na si Winifred Atis Castañez, isang single mom at may 4 na anak, Tubong Magapo, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Hindi naman makapaniwala ang kanyang pamilya sa malagim na sinapit nito. Ayon sa kanyang kapatid, mabait at maaasahan si Winifred, madaling lapitan at matulungin. Hiling niya ring sana'y mangyari sa kanila ang ginawa nila sa kanyang kapatid. Ayon naman sa nanay ni Winifred na si Virginia Atis Castañez sa isang panayam, hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang anak na si Winifred. Sana'y siya na lang umano ang nawala at hindi na ang kanyang anak. Sinabi niyang hindi makatarungan ang ginawang pagtapos dito. Dinagdag niyang kung ano man sana ang naging kasalanan ni Winifred sa kanila, hindi na lang sana basta-basta inagawan ng buhay dahil may mga anak pa to. Sinabi niyang may batas naman, sana sinampahan na lang kung ano man ang naging kasalanan nito sa kanila. Nahirapan pa silang kunin ang katawan ni Winifred dahil sa layo nito sa Mati City at walang pamasahe. Hiling niya na sana makonsensya at makarma ang mga responsable. Sigaw ng kanilang pamilya at mga kaibigan ang hustisya para kay Winifred, lalong-lalo na sa 4 na mga anak nitong naiwan. Sa resulta ng pagsusuri, parehong nagtamo ng mga saksak sa liig ang dalawa. Nagtamo si Joel ng 10 saksak sa kanang bahagi ng kanyang liig habang si Winifred naman ay nagtamo ng 8 saksak sa kaliwang bahagi ng liig nito. Samot-sari din ang naging reaksyon ng mga netizens. Marami ang sang-ayon sa sinapit ng dalawa dahil sa pangangaliwa ng lalaki. Marami ang nagsabi na nararapat lang umano sa kanila ang parehong mailigpit nang mabawasan naman ang mga kabit at nangangaliwa. Pero marami din naman ang hindi sang-ayon dito. Sinabi nila na hindi naman na kailangang tapusin na ang mga buhay ng mga to.
Maaari naman umanong bigyan lang sila ng leksyon na hindi nila makakalimutan nang hindi binabawian ng buhay dahil kawawa din naman ang mga anak na maiiwan. Samantala, marami din ang nakapansin sa kakaibang sinabi ng asawa ni Joel sa isang panayam. Dahil sa sinabi nitong sanay ang babae na lang ang tinapos nila at wag na ang kanyang asawa ay nagpataas ng maraming katanungan. Lalo pa nung sinabi nito na trinaydor umano nila ang kanyang asawa samantalang malaki naman umano ang naitulong nito sa kanila, ang tila nagpapahiwatig na parang may alam ito sa totoong nangyari. Malamang nakilala ng ginang ang mga salarin at malamang na alam din nitong ililigpit si Winifred. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-uusad ng investigasyon at parehong humihingi ng hustisya ang magkabilang pamilya para sa mahal nila sa buhay. Maraming pagsasama na ang nasira dahil sa pagkikiapid at pagtataksil. Padami ng padami ang mga batang nagiging miyembro ng nawasak na pamilya dahil dito. Hindi madali ang mapunta sa ganitong sitwasyon ang iwan dahil lang sa iba. At hindi rin nawawalan ng dahilan ang mga asawa, mababae man o malalaki kung bakit sila nagkikiapid. Sa huli, ang mga anak pa rin ang nagiging kawawa dahil inuuna ng nagkikiapid ng mga magulang ang pansarili nilang kaligayahan. Pero maging anuman ang dahilan, hindi pa rin ito mabibigyang katwiran ang pagtapos ng buhay ng tao. Maraming mga katawang natatagpo ang basta na lang itinatapon nang hindi malinaw kung ano ang naging mga kasalanan ng mga to. Nasa kasamang palad, hindi nalulutas at hindi nadadala sa hustisya ang mga responsable. Nakakatakot isiping malaya at patuloy na nagkikisalamuha sa ating lipunan ng mga salarin. Pero ano't anuman, pagbabayaran pa rin ng sino mang may kasalanan ang mali nitong nagawa hindi man ngayon pero maaaring sa mga darating na panahon.